So, blessed Sunday, no, sa tanang Simbalay Camps. And after ta maka-receive sa portion gikan sa word ni Lord, now let us give back what belongs to the Lord. In Luke chapter 6 verses 38, it says here, "Give and you will receive. Your gift will return to you in full. Pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back." So, we all know nga atong tithes is iya gyud sa Lord, gikan sa atong income and allowances. O pag moingon tag iya kang Lord, and then obligado gyud ta nga ibalik ang iya hapon sa Lord, which is, example, isang atong ikanapulo. Now, how about sa offerings? So, ang offerings is mauna ang isa sa atong mga sakripisyo para kang Lord. And then, let's just say nga ang fund nga ma-accumulate sa gikan sa atong mga offerings is para na siya sa pag-sustain sa buluhaton ni Lord. And then, so ang imo sab nga paghatag or sa offering is a way of expressing your love diha kang Lord. And then if you really love God, then we must give offerings to Him. And also sa offerings pod is, isa pod ka pa maagi sa paghatag sa offering is para sa expansion sa atong church since ongoing man ang atong renovation. And then, quick testimony lang no sa akong life as a student. So, ako yung gina-practice nga ibalik gyud ang akong ikanapulo, and as makaya nako muhatag gyud ko og kanang amount para diha kang Lord sa offering. Just what I have mentioned earlier nga magdepende ang kadakon or kantidad sa imong ma-receive sa imong gihatag. So, isa sa nature sa anak ni Lord is ibalik gyud ang ikanapulo and mag-faithful sa tithes o manggihatagon ang anak ni Lord. O tungod kay anak man ta ni Lord, then we must give our offerings to the Lord. Now, I encourage everyone, especially mga students, especially katong ga-work nga mag-faithful, even sa mga ginagmay nga mga butang nga gipiyal ni Lord, kay si Lord is mupiyal pagid og more once nga nakita niya nga even sa gagmay is kapiyalan ta. And then that would be all. Happy Sunday, everyone.